Kami ay para kay Teddy Casino. Ipanalo sa Senado si Teddy Casino. Ipanalo ang karaniwang tao. Isulong ang politika ng pagbabago ng makabayan. Iboto po natin, number 6 sa balota, Teddy Casino sa Senado. Alam mo pare, pagkakakilala ko kay Teddy, buhat pa nung simula namin siyang makita sa bayan muna, nung sabi ko hindi pala lahat ng politiko puro boka lang. Ito may ginagawa talaga. Ikaw, paano mo siya nakilala? Ako, una ko siya nakilala nung college. Bali. Hindi mga may ganung katanda, no? Tama. Hindi naman tayo nagkakalayo eh. Pero una ko siya nakilala na sa UPLB. Matino mag-isip, matalas mag-isip, mapanuri. Tapos talagang very unassuming yung character niya. Tapos doon pa lang parang mararamdaman mo na he has a very open, objective mind. Tapos he's able to think critically about issues, handle problems systematically. So ganun na eh. And eventually naging editor-in-chief pa nga siya ng UPLB Perspective. Yung husay ng kakayahan niya, tsaka yung pagiging sincero niya bilang isang tao talaga. Tingin mo ba yan rin ba yung dahilan kung bakit karapat-dapat si Teddy Casino? Si Teddy lang yung cute din sa poster, matino, pero di ba matino pa rin. Diba? Hindi lang pa-cute na trabaho. Hindi lang pa-cute na trabaho. Katulad din ni Teddy, yung mga katulad natin, hindi lang mga gwapo, lalo na ikaw, hindi lang mga pogi pa cute, mga ikaw talagang pogi at cute, pero may mga laman yung sinasabi, di ba? He's a new kind of politician, pero matagal na hindi lang si Teddy yung ganyan mag-isip eh. Marami ng mga katulad niya na pareho rin ng mga ideas na ine-espouse, tapos pareho rin ng mga pinaglalaban, pero hindi lang napapansin dahil yung sistema is built to repress, di ba? To ignore and to marginalize yung ganitong klase mga pag-iisip precisely because it is a threat to the existing di ba? Status quo. Ang ganitong klase ng politiko yung kailangan natin, hindi lang yung puro papogi. Ayun, boss, muna ako. Okay, habot may aeroplano. Thanks. Pwede ba? Simple at saka approachable. Hindi siya yung mapagmataas. Nakikiisa talaga siya sa mga problema, sa mga pangarap, mga kagustuhan ng karaniwang tao. A mind for the people and his heart is for the people talaga, di ba? I know that sounds like, di ba, bullshit rhetoric, pero totoo eh, di ba? Not a lot of politicians can lay claim to the fact na yung mga sinasabi nila sa mga advertisements nila, yung mga political speeches nila ay natutumbasan nung ginagawa nila sa aktual na buhay at sa pagiging aktual na politiko at lawmakers.